Hallelujah. Okay po, basahin po natin ang aklat ho ng Roma, Kabanata 5, mula talatang 6 hanggang 11. Dito ho natin babasahin po ang mga susunod ho ng ating pong series ng Book of Romans. Sabi dito, sapagkat nung tayo may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangahas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mailigtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamagitan niya ay tinamon natin ngayon ang paikipagkasundo. So the title of our series sermon is, He Did It All For Me. Ginawa niya ang lahat para sa akin. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa talatang ito na aming pong binasa ngayon. Nawa po ay ma-expound ho Panginoon ng mabuti Panginoon sa oras na ito. Ang bawat bersikulo na aming binasa ngayon. Nais po namin Panginoon, aming Ama, na malaman ho namin yung tunay na kahulugan ng mga talatang ito. Gamitin po ninyo ang iyong lingkod na maging daluyan upang mabuksan ang aming pagkaunawa patungkol, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po ng marami, aming Ama, na ang Kingdom Life Disciples Church ay patuloy ho ninyong pagpapalain, Panginoon, sa kailang buhay pananampalataya at patuloy pong lumago ang aming pagkaunawa mula sa iyong mga salita, aming Ama. Kami po'y nananangal lamang sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu upang maintindihan po namin ang lahat ng nais ho ninyong ipabatid sa sangkatauhan. Salamat po ng marami, aming Ama, sa iyo lamang po ang papurit parangal. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po'y magsabi ng malakas na Amen at Amen. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. So ang talatang ating binasa po ay sumasalarawan sa iba pang mga dakilang talata ng banal na kasulatan. Katulad ho ng Isaiah chapter 53, yan po kilalang-kilala, by your stripe, by Christ's stripe, we are healed. So nandyan po ang Book of Hebrews chapter 11, ang buong kabanata. Andyan po ang aklat ho ng Pilipos, kapitulo 4, yung But my God shall supply all your needs. At andyan chapter 3, nandyan po nakapaloob yung pinakamahalaga pong mga mensahe po patungkol po sa atin. So sa pagiging isa ho sa pinakadakila sa salita ho ng Diyos, ang lahat ng mga talatang ito na aking pong binanggit, gayon din ng iba, ay matagal na nagdulot ng kaaliwan sa puso ng mga tao. So sa gintong talata sa ating paksa ay makita ho natin si Apostol Pablo na nagsabi ng mga pakinabang na sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nilinaw ng mga talatang ito ang mga dakilang probisyon na dumating sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng ating paglalagak ng ating pong pananampalataya sa Kanya para sa ating kaligtasan. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito kung ano tayo nang wala siya, kung ano ang ginawa niya para sa atin, at kung ano ang mayroon tayo dahil sa Kanyang sakripisyo. Kaya po ang pamagat ng ating sermon ay He did it all for me. So ginawa niya ang lahat para sa akin. Ano po kaya mga kapatid, ang damdamin ho natin kung sakali pong meron pong umako, kung sakaling may umako po sa ginagawa natin, at sasabihin niya, friend, ako na lang gagawa niyan para sa iyo. Maupo ka na lang. Ano kaya magiging damdamin mo? Ano kaya? Gustong-gusto mo ba yung mga ganong salita? Nasasabihin sa iyo na, huwag ka nang gumalaw, huwag ka nang kumilos. Maupo ka na lang, ako na lang ang gagawa para sa iyo. Sino may gustong ganon? Oh, yes. Ako gustong-gusto ko yun. Yung hubang ipagluluto ka, ipagluluto ka, tapos
siya ho yung maghahain. Gusto niyo ba yon? Ipagluluto ka, tapos siya yung mag-aahin, tapos pag natapos na po ang kainan, siya pa rin po ang maghuhugas. Gusto niyo yun? Si Lali ho, ganun ginagawa niya sa bahay. Ang sarap po ng pakiramdam, yun ho bang uupo ka na lang, tapos ipagluluto ka, iahain sa'yo, kakain ka na lang, siya pa nagliligpit, at siya pa ang naghuhugas. Yun ang madalas na ginagawa ho ng aking asawa. Pero ngayon po, binigyan ho niya ng trabaho po ang aming anak na si An-An. Siya na huli ho yung tagahugas ho ngayon. So ako, ginagawa ko na sa bahay ay nakaupo, laptop, at yung pag-laptop ko po ay para sa aking pag-aaral naman po. Yun ho yun, napakaganda ho ng aking pong kalalagayan kung ganun po. Tandaan po natin, yan po yung ginawa ho ng Panginoong Hesus sa atin. Ngayon, sa kaligtasan ho natin, hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Say amen to that. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at malinaw ho dyan na sa banal na kasulatan, kung sa ibang pananampalataya ay pilit ho nilang ginagawa ang mga bagay-bagay o pamamaraan para sila po ay maligtas, hindi po maaari. Wala ho tayong anumang partisipasyon kung sa kaligtasan ho natin ng ating kaluluwa. Never. Wala ho tayong partisipasyon. Kahit po yung ginagawa ho nating araw-araw, hindi ho natin pwedeng ipamukha sa Diyos, Lord, kami po ay nagpipray, Lord, kami po ay nagbabasa ng Bible, Lord, kami po ay nag-evangelize. Lord, ito po ang mga bagay na pwedeng ipamukha sa iyo para ako karapat-dapat dyan sa iyong kalangitan. Tandaan ho natin, ang anumang mabubuting gawa na ginagawa natin sa daigdig na ito, kung ang pananaw ho natin ay para tayo ay maligtas, nagkakamali po tayo. Amen po ba? Ngayon, hindi ko siya sabing, huwag na tayong gumawa patungkol ho doon. Ginagawa natin ho yun dahil po tayo po ay mga ligtas na tao. Amen po ba, mga kapatid? Ginagawa, katulad ho ni Nanay Linda na kahit po na meron na ho siyang edad. Imagine ho ninyo, siya po yung humahayo ho doon sa Batangas. Sa kasakitan, sa sikat ho ng araw ay nandun pa rin ho siya. Nagsusumikap pong mag-ibanghelyo. Kita ho ninyo habang siya po yung nagpapatotoo. Akala ho ninyo, napakahirap po mag-evangelize. Sa totoo lang, akala ho ninyo. Kaya kung ikaw po ay mahiyain, kung ikaw po ay natatakot kang i-reject, ay baka ba hindi ka na mag-evangelize? Para o sa akin, kalahon ninyo, tanggapin ka man o hindi, at least meron kang nabahagian ng salitahan ng Diyos. Amin po pa. Gustong-gusto ko ho yung salita ho ni Sister Raquel kanina, nang sabi ho niya, yung populasyon sa kalangitan. Tama ba, Sister Raquel? Yung bang punuin ng populasyon sa kalangitan. Sa totoo lang, kalahon ninyo, sino ang gagawa ho nun? Tignan nyo yung katabi ninyo. Sabihin ninyo, ikaw ang gagawa nun. Amen. Ikaw ang gagawa nun. Tayo ang gagawa ho nun. Yung paghahatid ho natin ng mabuting balita sa mga tao, ito lang ho yan ha, hindi natin pwedeng pilitin ang tao na manampalataya. Hindi po. Kasi meron ho siyang sariling desisyon sa buhay. May sarili ho siyang desisyon sa kanyang puso. Ang sa atin lang po ay inilatag ho natin ang mabuting balita. Ang mensahe po ng kalangitan. Ang mensahe po ng kalangitan na ay dalhin. Ang mensahe po na si Kristo ay namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganun lang ho kasimple ho yung pag-iibanghelyo, katulad ng ginawa ho ni Nanay Linda. Halimbawa, kaharap mong isang tao, sabihin mo lang, kaibigan, naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan? Siya ay nilibing dahil sa iyong kasalanan at muli siyang nabuhay para sa iyong kasalanan. At kung sumagot ho siya ng salitang, oo, yun po ay ligtas na. Amen po mga kapatid.
Ang tungkulin lang ho natin ay ibanghelyuhan siya. Yun ho yung gospel. Based on 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 1 up to verse 4. Ngayon, ang tungkulin naman po ng banal na Espiritu, siya po ay buksan ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagkaunawa. Hindi tayo po ang magbubukas ng pangunawa sa mga tao. Uulitin ko, hindi ang tao ang magbubukas ng pangunawa, kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu mismo po ang magbubukas sa isipan ng tao na iniibanghelyuan mo. Ngayon, wala ka na bang gagawin doon? Meron pa rin. Yan ho yung sinabi ho ni Nanay Linda kanina. Ipapollow up mo. I-encourage mo na na dumalo. Paano kung hindi dumalo? Puntahan mo, bahaginan mo ng mensahe ng Diyos. Another one. Second around. Ano ho yun? Sharean mo ng mga enlightenment na words of God para sa Kanya. Hanggang siya po ay mawin mo. Hanggang siya po ay mapadalo mo sa gawain ho ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid. Ngayon, gawin ho natin ho yan dito po sa Muntinlupa. Ngayon, gawin ho natin yan sa Muntinlupa. Parang hindi ata. Gawin ho natin yan sa Muntinlupa. Parang wala. Gawin ho natin yan sa Muntinlupa. Amen. Gawin ho natin yan. Kung nagagawa ho ng Batangas, nagagawa ho ng Cavite, gawin ho natin dito po sa Muntinlupa. Amin po mga kapatid. Kasi napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay gumampan. Ang partisipasyon ho natin sa daigdig na ito is to evangelize the lost person. I-evangelize ho sila and then after na ma-evangelize ho sila, bring them. Saan? Sa church. Anong purpose ho nun? Dadali mo sa simbahan para lumago sila sa kanilang pananampalataya. Amin po ba? Ngayon, yung justification, paulit-ulit ko siya sabi sa inyo, wala tayong participation sa justification. Kalahon niyo mga kapatid, okay naman po yung ginagawa ho ng ibang mga church Yung pag-i-evangelize, yung mga gawain ho sa loob ng simbahan, okay naman po yun. Ang problema lang, itatama lang ho natin ang pananaw. Yung sinasabi ko sa inyo, na kung yun po yung ginagawa nila na maubuting gawa, kaya nila ginagawa yon para sa kanilang kaligtasan, yung justification, mali. Tama po ba? Bukas na ho tayo sa pagkaunawa tungkol doon. Amen? Ngayon, kung gagawa man ho tayo ng lahat ng kabutihan sa daigdig na ito, yun ay dahil, anong tense ng salvation natin? Sa sanctification, ginagawa natin sa second tense of our sanctification, which is the sanctification para yung progressive sanctification ho natin. Ginagawa na ho natin yon. Okay po? Ito lang ho tama po dahil wala naman ho tayong ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ay ginawa ni Kristo sa krus. Paulit-ulit kong binabanggit ho ito sa aklat ng Roma. Siguro ho na, bakit paulit-ulit si Pastor Ray? Wala ho tayong magagawa kasi yan ho yung nakasaad ho sa banal na kasulatan Tayo po ay series, Bible series ho tayo. Hindi ho tayo topical, hindi tayo textual. Kaya kung iiwasan ko man po ito, kasi paulit-ulit sinasabi na po sa Pablo, mula ho chapter 1, ngayon po ay nasa chapter 5 na ho tayo. At tayo po ay mahigit 1 taon na po tayong tumatalakay ng Book of Romans. Wala pa tayo sa kalahati mga kapatid. Hanggang kailan po ba ang chapter, ang Book of Romans? Anong chapter? Sa chapter 16. Imagine niyo po, more than a year na ho tayo, chapter 5 pa lang ho tayo. Ngayon, kung titiin ho ninyo, bakit pa ulit-ulit? Hindi ko kasalanan ho yan. Kasalanan ho yan ni Apostol Pablo na sumulat. Na paulit-ulit yan sinasabi, yung tinatawag ho natin sa justification. Ngayon, kung paulit-ulit man po itong tinatalakay ko, dahil yan po ay nasa talata, hindi po ako lumalayo at ayaw ko po lumayo kung ano ang sinasabi ho ng Romans chapter 5, verse 6 up to verse 11. Amin po mga kapatid? Ngayon, kung paulit-ulit man po ako mga kapatid, tanggapin na lang ho ninyo. Hanggang sa matuto ho tayo. Hanggang maintindihan ho natin ang tinatawag ho nating salvation.
Amen po ba mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Okay. At dahil sa pagliligtas ho ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, habang tayo nabubuhay, titigan ho natin si Kristo. Actually, tayo pong mga mananampalataya, dapat lagi ho tayo nakatuon kay Kristo. Bakit po? Ang isang tao po na nakagawa ho sa atin ng kabutihan, hindi mo siya malilimutan. Tama po ba ako? Kasi kung makakalimutan mo siya, ibig sabihin wala kang utang na loob. Alam niyo po ba, malaki po ang utang na loob natin kay Kristo? Alam niyo po ba, malaki ang utang na loob natin kay Kristo? Bakit po? Dahil siya po ang nag-alay para sa atin, ng kanyang sariling buhay, para tayo po ay maligtas. Kaya encourage po naman ng kasulatan, tingin tayo kay Kristo. Mahabang tayo po ay nasa daigdig na ito, yes, marami tayong pagsubok. Yes, marami tayong mga struggles in life. Pero hindi tayo nakatingin sa mga problems and trials in life. Nakatingin tayo palagi kay Kristo Jesus. Tandaan natin ang talatang Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Looking unto Jesus, because He is the author and the finisher of our faith. Huwag ho tayong liliban habang nakatingin kay Kristo Jesus. Kasi pag hindi ka tumingin kay Kristo Jesus, saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin? Nakatingin ka sa mga problema? Nakatingin ka sa mga material na bagay? Yun ang kakaibahan natin sa iba. Dito ang aking hangarin na ang bawat miyembro ng Kingdom Life Disciples Church ay hindi nakatingin sa daigdig na ito. Ang hangarin ko sa bawat miyembro ng KLDC nakatingin sa mga bagay ho ng langit. Tingnan ho ninyo ang prayer ho ni Nanay Linda kanina. Ang panalangin ni Nanay Linda ay ilayo tayo sa mga mapanghakit na mga bagay ng sanlibutan ito. Tama po ba? Hanggat ikaw po ay naaakit sa mga bagay ng pansanlibutan ito at hindi ka nakatuon ng iyong paningin kay Kristo Jesus, siya yung pipigil sa atin para hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. Amin po mga kapatid? Hindi ko sinasabi na masama ang material. Hindi ko sinasabing masama ang material. Okay ang material na bagay. Kailangan natin yan kasi nasa lupa pa po tayo. Pero kung yan, ang sobra ho nating minamahal at yan ang ating priority sa buhay ho natin, yan ang pipigil sa atin para hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. Kasi our goal, kung bakit tayo po ay sumisimba, kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos, di ba ang goal ho natin, lumago tayo sa ating pananampalataya? May kausap po ba ako? Kasi yan ho ang goal ho natin. Hindi para lang ho ipakita ang ating partisipasyon sa church. Hindi para sabihin na active ka sa church. Hindi ho yan, mga kapatid. Ang mahalaga sa atin dito, dumadalo ka ba sa gawain ng Diyos para lumago sa pananampalataya mo? Kasi kinakailan lumago ka sa pananampalataya, hindi ka lalago sa pananampalataya hanggat hindi ka nakatingin kay Kristo Jesus. Kaya mahalaga po, kay Kristo Jesus lang ho tayo. Pakisabi sa katabi, tumingin ka kay Kristo. Meron po isang pangyayari, si Arnold Olson po, ay kilala sa Amerika bilang isang magaling na magturo ng salita ng Diyos. Siya po ay na-invite sa Moody Bible Institute para sa isang komperensya. May nakasama uwi sa loob ng kwarto na isang matandang pastor. Ang matandang pastor na ito po ay napaagiliw, mapagmahal, at isang larawan ng mabuting lingkod ng Diyos. Isang umaga po, nagising mo si Olson na nakita ho niya ang matandang pastor na nakaluhod at nananalangin ho sa Diyos. At itong panalangin ho niya habang nananalangin ho yung matandang pastor, itong si Olson po ay tinitigan ho niya ang matandang pastor na para bagang sobra ang pagmamahal ng matandang pastor kay Kristo. Nararamdaman niya. Kasi po naiyak ho yung matandang pastor habang nakaluhod at nanalangin kay Kristo.
At pagkatapos ho ng kanyang panalangin, ito pong ginawa ho ng matandang pastor, nag-ahit. Ahit siya. At habang nag-aahit po ng balbas, itong matandang pastor, pasipul-sipul pa po at umaawit sa Panginoon. At bigla nagsalita ho yung matandang pastor at sabi ho ng matandang pastor ho doon kay Olson, sabi niya, kapatid na Olson, sabi niya, magagalit ka ba sa akin? Sabi niya, kung pagdating natin sa langit, hindi kita mapansin. Hindi maunawaan po ni Olson kung anong ibig sabihin na matanda. Sa gayong pagkatanong po, subalit, sumagot pa rin po si Olson. Ano po, sabi ho ni Olson ay, hindi naman po, hindi ako magagalit. Sabi ho ni Olson, bakit po, Pastor? Kasi gusto ko sa unang 1,000 taon, gusto ko, titigan ko lang si Jesus habang ako nasa langit. Kaya hindi ko papansinin ang sino mang nakasabay ko pagpunta ko sa langit. Kaya pasensya ka na, kapatid na Olson, kung sakali man dumating si Kristo at kunin tayo, hindi kita papansinin. Sa unang 1,000 taon, si Kristo lang ang titignan ko. Ganun kaya ho tayo, mga kapatid? Nananabik ho ba tayo sa ating tagapagligtas? Kinakailangan maramdaman ho natin ho yan. Nananabik ho ba tayo sa ating tagapagligtas? Dahil siya ho yung nag-alay ho ng buhay para sa akin, para sa ating lahat. Kaya kung sakali mang sa unang 1,000 taon ng pagpunta ho natin doon sa kalangitan, itutuon ho lang ho natin ang ating paningin kay Kristo Jesus. Naniniwala po ako, mga kapatid, kung ano si Kristo Jesus nung umalis sa daigdig na ito, yun pa rin po ang itsura niya. Amen? Kung ano ho yung kanyang kahalagayan nung umalis ho dito, na siya po ay naging tao, makikita ho natin ang 2 butas ng kanyang mga kamay. Makikita ho natin ang butas sa kanyang tagiliran. Pagdating ho natin ng langit, yan ang ating makikita. Yan po ang papalakpakan ho natin. Amen po ba? Dahil ginawa ni Jesus ang lahat ng iyon, tayo po ay hinaligtas. Ginawa para sa atin ang lahat ng iyon. Yun ho yung kagalakan na meron ho tayo kung bakit tayo po ay nag-aasam ng mga bagay na yon. Amen po ba? Kayo po ba'y nagagalak na kayo po ay iniligtas ho ni Kristo Jesus at meron ang katiyakan ng iyong kaligtasan? Hindi ako naniniwala. Katulad ho yung matandang pastor. Nagahangad ho siya, alam niya pauwi na siya sa langit True to life story ho yun. Ang isang tao po na sobra ang kanyang pagmamahal kay Kristo Jesus. Nagahangad ho siya ng maranasan niya yung tunay na presensya ni Kristo Jesus doon sa kalangitan. Pero dito habang nasa lupa pa ho tayo, mga kapatid, pwede mong maranasan ang presensya ni Kristo Jesus sa oras na ikaw ay lumuhod at manalangin sa Kanya, mararamdaman mo ang presensya niya. Naniniwala po ko, mga kapatid, si Kristo Jesus nandito lang sa ating kalagitnaan. Nakikita niya ang laman ng puso natin. Alam ni Kristo Jesus na ihirapan ka na. Alam ni Kristo Jesus, may problema ka. Pilit mo lang inilalaban ang sarili mo. Kasi yun namang narapat. Na ang dapat po sa atin, laban lang, kapatid. Pakisabi sa katabi, laban lang, go lang. Amen. Hanggang sa makita natin ang mukhaan ang Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Mabait po ba ang Diyos? Sa totoo lang, dahil sa kabaitan at kabutihan ng Diyos, naawa ang Diyos sa atin. Bilang makasalanan, dahil alam ho ng Diyos, ang sasapitin ho natin, na kung hindi siya naawa sa atin,
Ito ang tinuturo ng aklat ng Roma. Umpisahan po natin sa talatang 6 hanggang 10. Anong pinapakita ho dyan? The sinner's pitiful condition. Ang kaawa-awang kalagayan ng makasalanan. Sa kapitulong ito, sinabi sa atin ni Pablo na ang kalagayan ng tao ay maaring buuin. Pinapakita sa mga talata na ang isang tao na malayo sa Diyos ay walang lakas. Verse 6, hindi maka-Diyos. Verse 6 again, makasalanan. Verse 8, mga kaaway ng Diyos. Kaya po, talakayin natin ang verse 6. Ano sinasabi ho ng verse 6? The sinner is a weak man. Ang makasalanan ay isang mahina na tao. Sabi ho ng Romans chapter 5, verse 6, sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masama. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. So ang talatang ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Mapapansin ho natin sa sinabi sa talatang 6, 8 at 10. Bago niya ilarawan ang kayamanan ng pag-ibig ng Diyos, inilarawan niya ang lalim ng ating kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid ha. Bago po ilarawan ni Apostol Pablo ang pag-ibig ho ng Diyos, inilarawan ho niya ni Pablo ang pagiging makasalanan ng tao. Alam niyo po mga kapatid, hindi ho natin mararamdaman ang pag-ibig ho ng Diyos hanggat hindi ho natin nakikita ang ating mga nagawang kasalanan. Naintindihan niyo po ba ang sinabi? Hanggat hindi ho natin tinatanggap na tayo po'y makasalanan, hindi ho natin mararamdaman ang lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat makita ho natin ang ating mga sarili that we are sinners. We are a weak people. Kasi kung hindi niya ito gagawin, hindi natin makikita ang lawak ng kanyang pagmamahal. So kailangan makita natin ang ating mga sarili na makasalanan at hindi natin kayang abutin ang Diyos. Hindi natin kayang abutin ang Diyos. Ewan ko ba bakit maraming tao po ngayon sa Pilipinas pilit inaabot ang Diyos sa paraan ng kailang ginagawang mabubuting bagay. Diba? Tuwing mahal na araw, ang ginagawa, nagpapasa ng krus. Gumagawa ng tinatawag nating sakripisyo para bagang sa paraan ng kanyang ginawang yon ay maaakit niya ang Diyos. Maling-mali. Dahil sabi ho ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10, gaya ng susulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala yung S. Wala yung A. Wala kahit isa. Hindi natin pwede sabihin sa Diyos na, Lord, kaya kitang abutin. No! Walang pwede makaabot sa Diyos. Kailangan makita natin itong verse 8, mga kapatid. So, pinapakita ni Pablo na tayo'y makasalanan. Sa verse 10, kaaway ng Diyos eh. Tingnan niyo mga kapatid ha. Verse 8, makasalanan tayo. Verse 10, kaaway tayo ng Diyos. Kailangan ipamuka ito para hindi tayo magmalaki sa Diyos. Bakit ginawa ng Diyos yun sa atin? Para ipakita, wala kang maipagmamalaki. Makasalanan tayo. Amen? Yun ho yung gustong ipakita ho ng talata. Ito ang lalim ng pagmamahal ng Diyos. The first is helpless. Morally, the idea expressed by the Greek word is astenon, is that we were incapable of working out any righteousness for ourselves. So walang kakayahan na ilabas ang anumang katuwiran para sa Diyos. Without strength. Meaning, this carries the idea of being powerless. So pinapakita na walang kakayahan ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Kaya bang baguhin ng tao ang kanyang sarili? Hindi po eh.
Wala hong tao sa balat ng lupa na kaya niyang baguhin ang kanyang sariling karakter, ang kanyang ugali. Amen? Hindi natin kaya. At hindi natin kaya iabot ang ating sarili para sa Diyos. Hindi natin kaya. Si Kristo mismo ang umabot. Ang Diyos mismo po ang umabot when God sent His own Son. Yun ho yung pag-abot ng Diyos. Yun po yung pagmamahal ho ng Diyos. So pinapakita ng talata ni Apostol Pablo sa pasimula ng aklat ng Roma na napag-aralan ho natin ano ang hantungan ng makasalanan. Balik-aralan ho natin. Ano po ang hantungan ng mga makasalanan? Yan po yung natalakay na ho natin. That is the wrath of God. Puot ng Diyos. Romans chapter 1 verse 18. Basahin po natin. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula saan? Sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So ang isang tao po na hindi nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, ibig sabihin siya po ay makasalanan, siya po ay kaaway ng Diyos, ang kababag sa kanya ay puot ng Diyos. Wala po na makakatagal sa puot ng Diyos. Wala po mga kapatid. Kung ang pagbabatay ng Diyos, ang pagiging makasalanan natin, ang pagiging kaaway natin sa Diyos, parurusahan tayo ng Diyos. Balik ko tayo sa verse 6. Anong sabi mo dyan? For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Without strength, wala tayong lakas. Wala tayong kakayahan. In due time, brother and sister, Christ died for the ungodly. The position of eti, ibig sabihin ng eti, that is still at the front of the sentence, draws attention. So nagdadala sa atin ito ng pansin. Meron siyang pagdidiin dito sa talatang ito. Gumamit ho siya ng salitang still. This is an adverb to emphasize that something is continuing. Ano ho yan? Ibig sabihin, patuloy ang ating kalagayan na mahina. Walang kakayahan. Kailangan na may tutulong sa atin. Amen? Even today, kailangan tulungan pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Kailangan tayong tulungan po ng Panginoon para magpagtuloy tayo. May kausap po ba ako? Kasi hindi natin kaya magpatuloy. Amen? Kahit ako wala akong kakayahan na magpatuloy sa paglilingkod kay Kristo. Wala. Hindi ko pwede ipagmalaki sa Diyos na kaya kong labanan ng tukso. Hindi ko pwedeng sabihin kay Kristo na kaya kong ma-overcome ang lahat ng trials in life. Never. Never. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Still, kailangan ongoing ang pagtulong ni Kristo Jesus sa atin. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya yung salitang ho, yung ginamit po yung still, again, it's emphasized that something is continuing. Walang kakayahan, kailangan na may tutulong sa atin, ngunit salamat sa Diyos, nasa verse 1 to 5, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napainggan niyo ho ba yun? Ngunit salamat sa Diyos, we have peace with God. And that is Jesus Christ. Namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. So ang lahat ng bagay sa mundo ay may timetable ang Panginoon. Naniniwala ba kayo? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao may timetable si Lord. Ano po ba itong aking anak ho na si Gina? Ang dami ho niyang pinagdaanan ho sa kanyang buhay. Nakita ko ho yung kanyang suffering. Sabi ko, Lord, kahabagan niyo po ang aking anak. Hindi ko sinasabi sa Diyos na, Lord, nagsisilbi naman po ang anak ko sa iyo. Nakita ko naman po yung kanyang dedication sa ministry.
Pero hindi ko po ipinamumukha sa Diyos yun, Lord, naglilingkod naman sa iyo ang aking anak. Never ko sinabi ho yun sa Diyos. Ang sinasabi ko lang, Lord, alam niyo po ang sitwasyon. Yung isang ama na nakita mo na naghahangad ho siya na Lord, eto na meron na siyang asawa. Kailangan na magkaroon siya ng pamilya. Siyempre, pag ikaw ay nag-asawa, siyempre, anong pangalawang susunod? Gusto mo magkaroon ng ano po? Ng anak. Ang problema po, eto. Bigla nagkaroon ho siya ng mayoma. Ngayon, bilang isang yung tatay, siyempre hindi pa yung tapos ang aking tungkulin sa aking anak. Andun ho yung pagko-comfort ko sa kanya. Pero nandun ho yung intercession ko sa Diyos, Lord, kahabagan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Itong pagdalaanan ho niyang pagsubok sa kanyang buhay. Kasi siyempre, inoperahan ho siya. Siyempre, nandun ho yung alinlangan. Hindi mawawala sa atin. Sa atin ho yung mga kapatid, di ba mahirap para sa isang tao na mayroong mayoma na magkaroon po ng baby. Di ho ba? Mahirap po yun. Kaya sabi ko, Lord, naniniwala po ko sa iyo na makapangyarihan ka. Naniniwala ko na merong ginagawa ka sa buhay ng aking anak. Merong kang timetable. Merong kang due time. Yun ho yung paniniwala ko. Kaya siyempre, napakahalaga lang ho nung tayo po mga manampalataya, dapat nag-wait tayo. Handa tayong mag-wait. Ang problema sa atin, mainipin tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, naiinip ka na ba? Huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Naniniwala po ko meron due time. Meron takdang panahon. May itinakda ang Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. At just the right time, naniniwala ako, tamang panahon ang pagdating ng Panginoong Hesus. Tamang panahon. Bakit hindi dumating yung panahon nila Daniel, si Kristo, ang Panginoong Hesus? Bakit hindi dumating si Kristo Jesus sa panahon ni Abraham? Bakit sa panahon ng Roman Empire? Tingnan niyo po Dahil naniniwala po tayo na yung due time nung pagdating ng Panginoong Hesus ay talagang itinakda ng Diyos sa panahon ng pagsakop ng bansang Roma sa bansang Israel. Dahil ang paraan ng kailang execution ay pagpako sa krus. Papakita ko sa inyo po ang panaginip po ni Haring Nabucodonosor. Ito po yung panaginip po ni Haring Nabucodonosor. Mula ho noong BC 605 to 539 BC, sinakop po ng Babylonia ang buong mundo. At natapos ho yan, ang panakot ng Babylonia. Actually, ang Babylon, kung hindi ako nagkakamali, yan ho yung bansang Iraq. Iraq. Pagkatapos ho ng Iraq, pumasok ho ang Persia noong 539 to 332 BC. Kung hindi ako nagkakamali, ang Persia ay Iran. Yan ho yun, Iran. So after ho ng Iran, sinako po ng Greece, ng bansang Greece, ang buong mundo noong 332 to 168 BC ng Greek Empire. Natapos po ang Greek Empire nung namayagpag po ang bansaho ng Roma. At ang Roma po ay ang Italia. Maliwanag po. Sa panahon pong ito, mula 168 to 476 BC, mga kapatid, ang execution po ng Roman Empire ay sa pamamagitan po ng pagpapako sa krus. Bakit po mga kapatid? Bakit hindi sa bansaho ng Greece? Bakit sa bansaho ng Rome, panahon ho ng Roman Empire? Bakit hindi panahon ng Greek Empire? Bakit po? Kasi ang execution po ng Greek Empire ganito.
Ganito po execution sa kanila. Yung bang hihilahin po yung dalawang kamay, dalawang paa sa pamagitan ho ng kabayo. Yan po ang paraan ho ng execution po ng Greek Empire. Papaano po mabububo ang dugo ni Kristo Jesus diyan? Wala hong tinatawag ho nating pagpapako sa panahon ng Greek Empire. Nasang panahon po yan? Panahon ho ng Roma. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya balik tayo sa ginto, yan. Hindi hinayaan ng Diyos na dumating si Kristo sa Babylonian Empire, sa Persian Empire, sa Greek Empire, sa panahon ho ng Roman Empire. Bakit po? Ito yung due time. Dahil ang execution ay pagpapako sa krus. Maliwanag? Kasi hindi dapat kahiya-hiya po yung kalalagayan po ng Panginoon. Imagine po ninyo hahatakin, di baliho yun. Sa totoo lang, walang mababali sa katawan, sa buto ng Panginoong Jesus. Kung mabali man, yung panahon na kung saan ay patay na ho siya. Habang buhay ho siya, hindi ho binali. Alam niyo po ba ang Roman Empire? Ang ginagawa ho ng Roman Empire, pag nainip na ho sila, halimbawa yung magnanakaw, nakapako, para mapadali, binabali na po ang buto ho nun para mamatay na po agad habang buhay pa. Yung naghihingalo, binabali na. Si Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo po, hindi. Kusa ho niyang ibinigay ang kanyang buhay nung namatay ho siya. Kaya ho nung patay na ho siya, para makasigurado, ang Roman soldier binali. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya in due time, paano yung sasabihin natin? Kasi kung halimbawa, kung back sa second picture, paano sasabihin ni Jesus Christ ang 7 last word? Tingnan niyo po, kung ganito ang execution, paano sasabihin ni Lord yung 7 wika? Di ba hindi? Kung ganito sa Greek Empire ho siya dumating. Hindi masasabi ho yung naganap na. Hindi masasabi na patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi masasabi yan. Masasabi niya yon habang siya po ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya in due time, a perfect time sa panahon ng Roman Empire. Kaya sabi ng Galatia, Kapitulo 4, talatang 4, anong sabi ho dyan? Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ito ang panahon ng Roma, nagbukas ng daan ng paikipagkalakalan sa buong mundo at nagpahayag ang bayang Israel ng monotheism. Ano po ang monotheism? Ang ibig sabihin ng monotheism, nagdi-declare na iisa lang ang Diyos. So ito ho yung ginawa ho ng bansang Roma. Dahil ang Israel, sa kasaysayan ay sumasamba din sila sa ibang Diyos. Tingnan mga kapatid ha, gusto ko ipakita sa inyo. Even the Israel, in their time, there are polytheism. Ano ba ang polytheism? There are many gods and goddesses. Kailan nag-start ho ang kanilang polytheism? Yung pagsamba nila sa maraming Diyos nung pagkatapos po. Actually ho, nung paglabas ho nila sa bansang Ehipto, sumamba na ho sila sa Kailan sila nag-start ho sumamba ho sa ibang Diyos? Sige nga po. Kailan po? Nung si Moses po ay nasaan? Nasa Mount Sinai. Busy ang Moses sa pakikipag-usap sa Diyos para ibigay ang 10 Commandments. Doon na lang po mga kapatid Bakit ibinigay ho ang 10 Commandments?
Why? Because God is omniscient. He is all-knowing God. Alam na niya talaga mangyayari. Kinakailangan ibigay ho niya ang 10 kautusan. Para saan? Para sa bayang Israel. Kaya yung Galatians chapter 4 verse 4, ipinanganak ang Panginoong Yesus under the law. Dahil sa katigasan ho ng tao. Kaya politism agad ho binaling ho ng bayang Israel sa tunay na Diyos ang kanyang paniniwala sa hinambing lang ang Diyos. Sa gintong guya. Imagine mo, the creator of heaven and earth, ihahambing mo lang sa isang gintong guya, isang imahen na kung saan isang hayop. Doon ho nagalit ang Diyos. Kaya nung ibinigay ho niya ang 10 Commandments, tingnan niyo po, kahit si Moses po na tinaguri ang mababang loob, pinakamaamong tao sa balat ng lupa. Nagalit ho ba si Moses? Anong ginawa ni Moses? Anong ginawa ni Moses? Yung sinulatan ho ng Diyos, binato ho sa kanila. At tingnan ninyo huwag niyong gagalitin ho ang lingkod ng Diyos. Nagagalit din pala ang lingkod ho ng Diyos. Amen? Basahin ninyo ang banal na kasulatan. Galit ho si Moses pero hindi siya nagmura. Hindi ho siya nagmura. Nung nagalit ho siya, yun, anong sabi naman ng kasulatan? Ilan ho ang pinatay ho ng Diyos? 32,000 ang pinatay ho ng Diyos. Doon na nagsimula ang law. Nakuha ninyo mga kapatid? Tuloy-tuloy na ho yan. Minamana ho nila ho yan. Lalo hong sumamaho. Sino yung hari ng bansang Israel? Lalong sumama ang bansang Israel sa pagsambaho sa ibang Diyos. Di ba ho si Haring Solomon? Kita ho ninyo? At dahil kay Haring Solomon, ano ang nangyari po? Di ba nahati po ang Israel? Sa 2 anak ho niya, na si Rehoboam at si Jeroboam. At nagkaroon po ng tribo ho ni Israel at tribo ng Huda. At dahil ho doon, pasama ng pasama ang bayang Israel. Kaya nakita ho natin ho dito, ang kagandahan lamang ho ng bansang Roma, nagpahayag ang bansang Roma ng tinatawag nating monotheism. Nagpahayag sila na eto na po, na kung saan ay kumikilala sa tunay na Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ho nung dumating po ang Mesiyas, dumating na po ang Mesiyas. Ang problema, ang tanong, tinanggap po ba nila? Tinanggap po ba ng bayang Israel ang Mesiyas, si Kristo Jesus? Di ba hindi? Hindi po Pero in due time, itinakda ng Diyos yung dumating ng panahon na yon. Mahabasa ho natin sa John chapter 12, beginning verse 12 up to verse 30. Sa pagpasok ng Panginoon, naglatag ang mga Hudyo ng ano po? Anong nilatag ho nila? Di ho ba dahon? Kaya naman po yung kanilang balabal. Ang akala ho nila, ang Panginoong Jesus ay sasakay sa isang kabayo na marangal, ibig sabihin, yung matipunong kabayo, malaking kabayo. Saan sumakay si Kristo, Panginoong Jesus? Di ba sa isang donkey? Kaya doon disappointed kagad sila. Bakit? Eto na, dumating na po ang isipan ho nila. Anong isipan nila? Eto na, sinakop kami ng bansang Roma. Meron naman magliligtas sa amin. Eto na. Kaya naglatag ho sila. Anong sinigaw ho nila? Di ba Hosanna? Ano ba ibig sabihin ng Hosanna? Hindi Rosana, ha? Alala ko yan
Hosana. Yung isang kapatiran namin, Rosana. Rosana. Yung palag, meron kasi palang dinidilag, gustong maging God's will. Imbis na Hosana, naaawit niya Rosana. Ano po ba ang Hosana, ang kahulugan ng Hosana ay save now. Iligtas mo kami ngayon. Akala ho natin pag umaawit tayo sa church nung araw, Hosana, Hosana in the highest. Gustong-gusto ko yan eh. Yung pala kung bakit sila sumigaw ho ng Hosana, ang kahulugan pala ho niyan ay ganito, iligtas mo kami ngayon ha! Ayaw na naming pahirapan kami ng bansang Roma. So ang tanaw nila, eto na, meron ng Mesiyas sa kanila. Pero hindi ho nila alam, ang Panginoong Hesus ay naparito para sa kanilang kasalanan. Hindi para tubusin sila sa pagkakaalipin sa bansang Roma. Nakuha niyo mga kapatid? Yun ho ang mga Hudyo. Katingin ninyo. Kaya ho siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan dahil hindi nga nagawa ng tao na tuparin ang kautusan ni Kristo. Hindi ho nila nagawa ang kautusan na binigay ng Diyos sa kanila. Sinong tumupad ho niyan? Sino pong tumupad? Si Kristo. Kaya nga, ginawa niya para sa akin. Our title ay, ginawa niya ito para sa akin. Makinig ho kayo mabuti. Hindi nagawa ng bansang Israel na tuparin ang Ten Commandments. Sinong gumawa? Si Kristo Jesus. Basahin natin, Matthew chapter 5, verse 17. Huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Naniniwala tayo sa kautusan. Amen? Naniniwala tayo sa Ten Commandments. Yan ang ibinigay ng Diyos sa bansang Israel lamang. Pero hindi sa atin, para sa church. Amen? Kasi ito yung mga kapatid, si Jesus Christ ang gumanap. He kept the law perfectly, fulfilled it, and finally paid its curse. Galatians chapter 3 verse 13, sabi dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Makinig ko kayo mabuti mga kapatid. Kung bakit sinabi ho ng Book of Galatians na siya po ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kasi kung tayo po ay tutupad sa kautusan at hindi natin magawa yun, sumpa ang ating aabutin. Amen? Nakukuha ba ninyo ang sermon ngayon? Ang teaching ho ngayon, mga kapatid, sa Romans chapter 5? Na gusto kong ipakita sa inyo ngayon dito, mga kapatid, hindi nga nagawa ng bayang Israel. Kaya si Kristo Jesus ang gumawa nito para sa atin, sa akin. Siya mismo po ang isinumpa. Dahil yan po ay nakasaad sa 10 kautusan. Ang sino mang hindi makatupad sa 10 kautusan ay sinusumpa. Kaya hindi ho tayo ngayon under the law. Hello? We are not longer in under the law. We are under what? Of what? Grace. Biyaya. At dahil sa biyaya ni Kristo Jesus, ang kamatayan, mga kapatid, ni Kristo Jesus ay pagtupad niya sa kanyang kautusan. Kung sa ilalim tayo ng kautusan, walang maliligtas. Uulitin ko, pag tayo po ay nasa ilalim ng kautusan, wala hong maliligtas. Kaya ang pagdating ni Kristo ay nasa tamang panahon. Kailan ba dumating ang isang tulong? Di ba sa panahon na kailangan na? Tama po ba ako? Parang isang taong na ospital dahil walang pera. May mga taong tumutulong sa kanya.
Yun ho yun. Yung bang walang-wala ka, pero may nakakita, naawa sa'yo, in due time, Brad, tanggapin mo ito. Nakatulong para sa kanya. Yun ho yung in due time. Nung nakita ho ng Diyos, wala lang pag-asa ang tao. Mapapahamak at patuloy na maraming mapupunta sa impyerno at hindi masaya ang Diyos sa mga bagay na ito. Ulitin ko, hindi masaya ang Diyos kung marami pong pumupunta sa impyerno. Parang di nga ata napapainggan ho yun. Kung ang Diyos ay hindi masaya na maraming taong mapupunta sa impyerno, dapat ganun din ho tayo. Ang dami pong mapapahamak kung hindi tayo magbabahagi ng Ebanghelyo. Amen po ba mga kapatid? Napakasimple lang ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ni Kristo, ginawa ko para sa inyo ang lahat. Ang tanging gagawin mo lang, manampalataya ka lang. Yun lang. Hindi ka gagawa ng anumang bagay para na ipakita mo sa akin na para kita iligtas. No, ginawa ng lahat ng ito ni Kristo Jesus. Ang tao ay pinahina ng kasalanan. Ulitin ko, ang tao po ay pinahina ng kasalanan na umalipin sa Kanya. Ang kasalanan po ay parang katulad ng isang kanser na unti-unting pumapatay sa isang tao kung hindi ito naagapan. Di ho ba, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga mahal sa buhay. Nung stage 1 at stage 2 ang cancer niya, pwede pa eh. Magagawa pa natin ng paraan eh. Kaya pang ilaban. Pero pang stage 4, 5, wala na pong pag-asa ho yan. Bibilang na lang ho yan ng ilang buwan. Sa amin nga ho ang aking nanay eh. 1997 eh. Na-diagnose ng stage 3 cancer, colon cancer. Tumagal lang ho siya ng 7 months. Yun lang ho yun, 7 months lang. Bakit po? Kasi hindi ho naagapan. Kasi stage 3 na eh. Pero kung naagapan yan stage 1, pwede pa, makakasurvive. Naku niyo mga kapatid, si Kristo Jesus, in due time, dumating siya, alam niya yung perfect time, kinakailang mamatay na siya doon sa krus sa Kalbaryo para iligtas ang buong sangkatauhan. Kaya hindi huli ang Diyos. Ulitin ko, hindi huli ang Diyos. Siya'y gumagawa sa tamang panahon. Amen? Kahit sa ating lahat, ang Diyos ay may timetable. Bago tayo naligtas, marami tayong mga pinagdaanan sa buhay. Amen? Pinaranas muna tayo sa magiging, yung bang maraming pagsubok sa buhay, bago ho tayo iniligtas ng Panginoon para ano po? Para makaya ho natin na dumaan din tayo sa mga pagsubok ng buhay habang tayo po ay isang manampalataya. Di ho ba mga kapatid? Kaya pag ikaw, nung hindi ka pa manampalataya, subukan na sa mga pagsubok, tapos naging manampalataya ka, napakadali lang para sa'yo. Tama po ba? Tama ba, Heidi? Si Heidi po, pag nakikita ko siya, larawan siya para sa akin ng encouragement. Larawan siya ng encouragement. Para sa akin lang po, yun ang natatanong ko sa kanya. Sa dami ho ng kanyang pagsubok at her early age ng kanyang buhay, pinagdaanan niya at nagpapatuloy ang problems sa buhay ho niya. Tandaan lang ho natin mga kapatid, yung pagdadanas ho natin ng mga trials and problems sa buhay ho natin, yan ay bahagi lamang po para tayo po ay makaganap ng kalooban ng Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? Si Joseph po, bago ho niya nakita ang kanyang pangitain, anong ginawa ho ng Diyos sa kanya? Pinadaan ho siya saan? Sa mahigpit na pagsubok. Binenta na magkakapatid, nabilanggo, ano pang nangyari po? Inalipin, maraming problema. Pero lagi natin tatandaan ang katagang ito. But when the fullness of time had come, hindi nagkakamali ang Diyos, darating ang tamang panahon.
Christ is the Greek word Christos, will mean anointed one or chosen one. Jesus was always the chosen one even before the foundation of the world. Nabuhay ho siya how many years? 33 years. Ganun lang, yun lang ang due time niya. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay here on earth. Siya napakaikli lang ng kanyang buhay, 33 years. Kasi yun lang talaga itinakda ng Diyos Ama sa kanya. Ginagawa pa lang sa eisegesis ho yan eh. Baka ang edad natin sa langit, 33 years old. Minsan, ganun din ang pananaw ko ho nung araw. Wala po nakakaalam. Basta itsura ko ho doon. Babalik po ang kagandahan mo. Amen. Pakisabi sa katabi mo, babata ka ulit. Kung dito po marami ka ng kulubot, doon wala ng kulubot. Amen. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po ba yun? Si Lani po ay, wala po sa baba naman si Lani. Sabi niya, bili mo na ako ng Ilana ha. Ano Ilana? Ilana ba yun? Ay, Ilana ba? Yung pampaganda. Yung beauty regiment niya. Yan ang beauty regiment niya. Order niya sa Lazada. Mura naman yun. Mura lang. Okay naman. Mura naman sabi niya. Monthly yun ho yun. Sabi niya, daily po, nagpapahid siya ng ano. Sabi niya. Iba gamit mo rin. Ante. Iti, biniro kayo na umaga. Uy, ganda mo sabi ko. Sabi niya, para kang ano ngayon, 30 years old. Hindi lalo siyang 30 years old. Niloko niya tinanong niya si Rai. Rai, ilang taon na ako? 39. Ilang? 39 daw. Sabi ko, wag ka nang magganyan, wag ka nang magkilala eh. 39 pala tingin sa'yo ng anak mo eh. Ako tingin ko sa'yo, 30 years old lang eh. Tingin ng anak niya, 39. Hindi nagsisinungaling yung tatay nagsinungaling. Hindi, joke lang. Actually, ini-encourage ko lang. Say, go ka lang. Kasi purpose naman kasi minsan ka ng mga babae, di ba? Para matanggal yung mga wrinkles eh. Tama po ba ako, mga babae? Tama po ba ako? Gusto niyo matanggal yung mga kulubot sa mukha ninyo, kaya kung ano mga pinagpapapahid ninyo sa mukha ninyo. Tama po ba ako? No problem, no worries. Walang problema. Pero lalantad ang katotohanan, mga kapatid, pag hindi ka na gumamit ng product na yon. Tama po ba ako? Correct ka dyan. Bakit? Kahit anong pagpapaganda mo, lalabas, tatanda ka talaga. Yan talaga, ako tanggap ko po eh. Sabi ko nga, it's time talaga, matanggap ko talaga, maakalbo na ako. Wala na talaga eh. Mabuti nga, si Pastor malago pa buhok niya eh. Sabi ko kay Edrin, sasabayan ko na si Edrin. Sabi ko, magpapakalbo na ako eh. Kasi konti na lang dito sa tulok-tok ng bumbunan ko eh. No? Minsan nahihiya nga ako, pag uupo ko, limbawa, may mga nakaupo ko, tapos may mga tao sa paligid. Nahihiya ako, ano ba? Sabi ko, it's time siguro, hindi na ako mahiya. Tanggapin ko ng katotohanan na magkakaroon ng kulubot. Actually, dito, nakita ko, pag bumunta na ako sa mirror, nakita ko na kumukulubot na yung aking leeg, di ba? Talagang ibig sabihin po talagang tumatanda na tayo. Amen po ba? Ang kailangan lang tanggapin natin. Para lumaya tayo, tanggapin natin. Para mahina. Tanggapin natin, tumatanda tayo. Pero tandaan natin, tumandaman tayo sa mundong ito. Pagpunta natin sa langit, bata tayong muli. Amen? Yun ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya kala nyo, ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa ay yung may pag-asa dahil kay Kristo Jesus. Ako po kalahon ninyo, ano man ang mangyari sa daigdig na ito, basta nakakapit ako kay Kristo Jesus. Siya kasi yung una eh. Siya yung nagbigay eh. Siya yung gumawa para sa akin. Kaya paglilingkuran ko siya ng buong-buo sa daigdig na ito. Kaya 33 years ang nabuhay ang Panginoong Jesus. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa Kanya. Sabi ko again, tayo ay mahina, siya ay malakas. Pwedeng tumulong sa mga mahihina.
Kaya siya pinakilala ni Propeta Juan Bautista. Anong sabi ho niya? John chapter 1 verse 29. Dito tayo magtatapos. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? In due time, nung tayo po ay makasalanan, dumating si Kristo para tayo po ay iligtas. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Jesus? He did it all for us. He did it all for us. Ginawa niya lahat ng ito para sa ating lahat. Kaya salamat sa Kanya. Salamat sa Kanyang ginawa. Nung panahon na tayo po, alam ng Diyos, pupunta tayo sa impyerno. Pero, Christ save us. He died for us. Kasi gusto niya na ikaw at ako ay makasigurado ng tinatawag nating kaligtasan. Amen?